Ngayon ay Setyembre 10, ganap na alas 11:50 ng umaga at ito po ang full interview with Spiritual Wonder Boy. Pero bago po natin makakausap si Spiritual Wonder Boy, atin muna pong hihingan ng paunang pahayag ang trustee ni SWB, walang iba kundi si Kuya Dudes. Magandang umaga sa inyo, Kuya Dudes. Ay, mas pogi ka sa umaga sa Anton. At magandang umaga, magandang araw at magandang gabi sa lahat po ng sumusubaybay sa programang ito ng W. Yan. Ganon din po, una po sa lahat, nais ko lang pong magpuri sa Diyos dahil sa pagkakataong ito, pinagsalit niya ang oras na upang ang mga inaasam ng bawat isa sa atin ay magkaroon ng katuparan. At ganoon din po, ang hihiling lang sa inyo na palagi po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Diyos. At iwasan po natin ang makasakit ng damdamin sa bawat isa. Mas pogi ka pa rin sa amin, Anton. Opo. So, kung gusto niyo po mag-opening prayer, okay rin naman po sa atin. Opo. Sige po, pangunahan niyo na po. Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Ave Maria Purísima. Diyos ko, at nabayan niyo po kami sa mga office nito. Lalong-lalo na po, kami nakikasama. Sana po, hindi po sana na aming mga panalangin. Lalo na po, sa mga tao na paminsan-minsan ng dalangin. Pero sana po, pinakikiusap po namin ang mga dalangin po na yan. Pwede po sana, kapag beses maghapon, upang ang Diyos natin ay lagi nasa atin. Maghapon ngayon at magpakailanman, mananatili po tayo sa isa, lalo na po sa pagsasalita ng tama at gawain mabuti para pagdating po ng oras, hindi po tayo usgaan ng sino man tao sapagkat napakahirap po ang gumagawa ng kwento, lalo kung wala kami namang kikitain. Pero sa mga oras pong ito, ang aking papahinayam, ito po yung magsasabi ng po ng buong katotohanan sapagkat po, ako po yung matagal na po nagkikipag-usap, nakikipagkita kung sino-sino matataas na tao, maging presidente o governor na hanggang ngayon po, ay hindi po nila maintindihan ang mga bagay na aking sinasabi sapagkat ang lagi nilang naiintindihan na tayo daw ay maraming gold bar sa ating bayan. Pero ang tanong, kayo po nakakita na, ang alam po, tayo daw, ay maraming account. Sino ang tanong? Bakit si Ferdinand Marcos kung maraming account? Siya ang sinasabing signatory. Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nila na-withdraw? Anong withdrawin? At wala naman dapat withdrawin sapagkat ang ating pangyayangawatan na yan, hindi naman account yan kung hindi isang pautang. Na hindi niyo po na itatanong, kaya po nababulit yan. Hindi pa po noon, nung kami po'y magkasama ni Ferdios, sinasabi Ferdinand Marcos Sr. Sapagkat po, hindi niyo po na itatanong, ito po hindi mo nakakaya, pero po ito totoo. Nung po pong major siya, treasure hunter na po yan. Pero bagamat sa pagka-treasure hunter nila, wala po talaga silang nakikita. Isang araw po, nagkaroon ng pagkakaisa, nagtanungan na isa daw po naghahanap ng isang medium psychic. Siyempre naman po noon, ay nakilala si Alfredo Pino, si Tata Aki. At sabi niya, meron na kilala si Diego. Sabi. Hanggang isang araw, ulit namin yan. Tapos, pagdating, sabi ko nga sa kanya, tapos lang nakikita ko. Pero bago ko siya mas naunang niyang nakilala si Dominic Rock, tinatawag na bionic man na Wonder Boy. Hindi spiritual, Wonder Boy. Nagkataon naman nun, subukan nito ako, ano ba ang makikita po? Lalim. Kasi ako ay tagos. Pag sinabing tagos, gusto mo yung kanto, nakikita mo kung ano yung nasa talim ng lupa, kaya tinatawag nila yung iskat ng araw. Noong kasi hindi kinakailangan mag-detect at mag-scan ka, dahil pagdating sa baba, nawawala nga yung gold bar na yan. Noong 1967, nagkaroon ng summit sa Washington DC ang presidente si Nixon. Sinama nila ako kasama ko si Taki noon. Pero noong 1968, doon mula nung dalawin namin kung na yung market doon sa Marinduque. Kasama namin doon
Prime Minister ng Canada, si Stephen Harper at si Barba. Kilala nila yan. Pero madaling salita, kung pinagpapaka nila doon, pero hindi kami nag-play, hindi mina. Ang kinuha namin doon yung alluvial gold at yung tinatawag na road gold. Alluvial gold, isang uri ng powder na ito na pwede mong gamitin metal, pwede mo rin i-backup strategy. Yun naman tinatawag naman na rhodium, pwede mo rin gawin metal, pwede gawin mo rin kung ano yung metal. Pero ang kailangan ng tinatawag na rhodium, meron kang cyanide, meron kang sodium, at meron kang mercury para makapagluto ka ng ginto. Kaya dyan sa may Marinduque na yan, barko-barkong inaakot na putik. Yung kulay verde, nga yung kulay brown. Nagtataka ng mga taga ron, bakit putik lang inahakot sapagkat ang pakakaintindi ng mga taga Marinduque, yung kasing Marinduque, ay punong-puno ng ginagawa, sinasabi nilang gold bar o dito. Kaya ang ginagawa ng Japan, katulad nga ng Japanese, binili nila yung Elephant Island kasi ang Elephant Island, napakataming mina yan. Ngayon, hindi sinasadya, pinakita kami na ng alluvial gold na putik na yun, sumabog yun, nag-crack. Ngayon, tumawag sila sa taong bayan. Ang ginawa ng mga taong bayan, nasa na biniyaran sila ng per day. Ang pinagtataka ng mga taga Marinduque, bakit yung putik na din, napakalagat, pinagsapo-sapo, hindi, binalik sa buko. Kaya binasagan ng Marcaper yan, ang ibig sabihin niya, Marcos Copper. Kaya Marcaper. Yun ang meaning yan. Yung 1968. Tapos, sinunod namin Linux mining. Ang nasiwa naman dun, mga Amerikano. Paligod ba't hindi nagpapasweldo? Ang ginawa ng mga taga-ron, mayroong isang Amerikano dun, pinututan yata nila ng ulo. Hanggang natigil na yung mina na yon. Yun din ang inakot namin, rhodium din, at saka yung tinatawag na alluvial gold. Sinunod natin naman ito, yung sa may Baguio, Tugo Island, sa may Pinya. Meron din ang kinuha namin doon. Ang pinakamalaking inakot namin, doon sa Tani Lake, doon sa tinatawag na sa may Gadi, sa may Bisikaya. Ngayon, inakot namin doon 3,295 kilos, yung tinatawag na AU precious metal. Ang pagkakaintindi nila sa AU, ito, gold bar. Ang meaning kasi ng AU, awurong isang clay, pag sinawder mo yan, pwede mong gawin ng platinum, pwede mong gawin gold bar o gold. Pag sinabing pigment platinum, dun sa pagsusuri na tinuro sa akin, hindi niya na itatanong, kaya kung nalaman niya ang storyan yan, nung bago mamatay si General Usida, pinagtapat niya. Sabi nga niya, ang Pilipinas ay wala namang kayong ginto. Kung di, ang kinuha lang namin diyan, puro raw materials. Ngayon, sabi niya, nakikita niya naman siguro, harap-harapan. Barko-barkong putik ang inaakot ng Japanese, Koreano, ang tanong, meron ba naglabas ng gold bar? Sino man na nakakita ng gold bar, makipagkita sa atin kung totoong sinasabi ng gold bar kayo. Merong gold bar dyan, pero hindi totoo yung sinasabi 6.2 kilos, pero pag binuhusan mo ng asido, kukulo. Kaya hindi sabihin, panloloko yun. Ngayon, nangyari na pagkasigating ko yung SIDA, sabi niya, kaya mo kwento, may anak ako ni SIDA, si General SIDA, binigay niya sa akin ng makta. Sabi niya, doon sa pagsasalita niya, Tagalogin ko na lang, dahil di rin na kung magsalita ng diretso Japanese, na lang po, kapampangis lang ang alam ko. Ngayon, madalit salita, pinaliwanag niya, yung palang tinatawag na bawat pachyum. Yung pigment platinum na 70% at lagyan mo ng 30% ng bakal, magiging palladium. Okay. Yung 70% ng platinum net, lagyan mo ng 30% ng aluminum, magiging titanium. Yung 70% ng platinum pigment naman, lagyan mo ng copper, magiging gold. Yan ang istorya niya. Kaya ang tanong, sino na ba nakakakita ng gold bar dito sa Pilipinas? Si Ferdinand Marcos nga, kahit may isa, hindi siya nakakita. Ano siyang makakakita? Wala naman talaga. Madaling salita, nung hindi sana, kasi ako ang taga-select. Pag sinabi ng mga general, sila tatang, palibasa kahit na grade 2 lang, ginawang general, hindi ko na nababanggit yung mga general na yan. Pero nasa akin na record ng mga generals na yan. Ngayon madaling salita, nagkaroon tayo ng tinatawag na ABL set. Ang ABL set na yan, hindi po natin account yan, hindi pa utang. Corporate po yan, yan ang G7. Pangalan po tayo.
Pero ang position ni Ferdinand Marcos doon, General Secretary, hindi sa signatory. Bali 10% lang po ang magiging share natin kung sakaling yan ay mabubuksan. Sino magbubukas? Ay wala naman nakakaintindi, hindi rin pinaliwanag ni Ferdinand bago siya mawala. Pero namatay si Ferdinand. Ang natatandaan ko, September 28, 1989. Pero sinasabi nila, yung mga taga-farmers, buhay pa daw si Marcos. Paano kang mabubuhay? Military ka na? Madaling salita, yung pagkamatay niya, kung ano man ang pagkamatay niya, okay lang yun. Ang mahalaga, yung ikinukwento ko ay po patutunan. Pagdating naman doon sa ABL na yan, yan ang tinatawag na 25 set. Kada per set kasi yan is $780 billion. Eh bali 25 countries yan. In 25 countries na yon, nakautang sila bali $780 billion. Ngayon ang nagiging problema, kasi itong mga Pilipino rito, nakakita na zeros na account, papalitan nila ang pangalan, sila ang magiging signatory. During the Marcos ba, merong pera si Ferdinand Marcos ng $1 billion sa Pilipinas? Eh di kung meron, di sana ang ganun buhay natin kasi. Okay, tayo mag-establish uli ng contact sa ating panauhin. Yung nagsasalita na po na inyong naririnig, ayun na po si Apo Diego. Siya na po si Spiritual Wonder Boy. From the prayer, nag-transpose na ho agad doon sa kanyang salaysay. Pinatutuhan ng salaysay. Apo Diego? Okay po. Pagpatuloy niyo na po yung inyong salaysay. Attention na people, ito yung mga siwa dyan. Para mapatunayan natin, naiwan po yung loob, yung SPR. Ang SPR, din yung babasa kung anong bansa, kasi ang nag-deliver po brings ng siwa dyan sa Lute. Sila po kasi yung dito sa central bank natin, sila yung nag-melting. Sana yung mga Pilipino, gold bar po yung naging backup. Meaning po kasi yun, hindi backup ang gold bar. Ang ibig sabihin, yung ginamit na security, meron po siyang content na powder gold. Kaya po doon sa SCR, wala po kayong mababasa ron ng gramo, kundi puro mga ounces lang, mga nakalagay doon. Ounce, ganyan. Kaya din yung makikita kung anong bansa ang nakakuha. Pero, wala po tayong karapatan sapagkat nga po sila ang nangasiwa. Dahil hindi nyo po na itatanong, yung PSP niyan o Central Bank na yan, may paghahari po ng London Group yan, nangungupaan lang po sila. Pero ang totoo nun, sila po ang gumagawa dyan. Ang tanong nyo, nakakainis. Imagine nyo po, dito kinukuha ang reserve na gold. Pinalalabas nila galing na po sa isang lugar. Dito po sinasabi galing ang reserve. Ano ba yung reserve? Yung sinasabing gold reserve, yan nga yung tinatawag na gold bullion reserve. Kasi, ang pagkakaintindi nila is bar. Imagine nyo naman po, noong 1834, kinakalkal na po tayo rito. Sino ba ang tumitira yun? Mga Kastila po. Yung nga yung Vatican. Sinasabing 7 volcanis, yung nga po yung G7 na kinalkal nila dyan sa Dumaguete, yung tinatawag nila na dyan nila kinuha yung nakalagay nga dun sa Alpha Omega na yun, is miraculous color gold ang backup. Ano ba yung sabihin ng miraculous color gold? Ang hindi sabihin ng miraculous gold, hindi siya gold, kung hindi, iba-iba siyang kulay. Ano ba yung mga kulay nila? Yun nga yung mga raw materials. Let's say, brown, black, yellow, green. Yan ang mga inakot nila dyan. Palibasa, kaya nga noong 1521, Magellan, discover of Magellan. Di madaling salita, dito niya na-discover. Hindi sila nagdala niyan. Nalalabas nila, sila daw ay naglagay dito, sila daw ay naglagay na doon. Imagine mo, buong Pilipinas, manalagyan mo yan. Kung di ba naman sila nakakaya lang magsalita ng nakakainis, ikaw ba nasa iyo ginto, dadalhin mo sa amin? Diba? Ganun din ang Japanese. Yan, sinawento ko nga sa kanila yung ganun. Sabi ko, ang meaning kasi ng miraculous gold, yan ang ibinabackup sa paghawit ng pera o paggawa ng pera. Ang ibig sabihin nun, yung pinaka-content niya, meron siyang gold na pattern o meron. Kasi nung 1939, ang ibinabackup pa dyan, silver, gold. Nangubos na nga yung silver, nangubos na yung gold. Kaya ngayon, yung usap din, kaya almost 30,000 down sila dahil wala na silang makuha backup. Ano ba yung backup na yan? Kasi nandito yan. Ang tanong, bakit na hanggang ngayon? Biniligaw nila ang Pilipinas, pinungutong nila ito sino dito para lang sila makapasok. Siyempre,
Walang iniwan sa langgam yan eh. Kung wala bang sukal yun, pupuntahan ka pa rin. Ang problema na hanggang ngayon, many kung sino-sino ng presidente ang nagdaan. Na hanggang ngayon, hindi pa rin naiintindihan ang istorya ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, katulad yan, bakit ang pilit pinagbalik ka ng Amerika? Paano gutom na eh? Kasi yung gagawin yung gagawa siya ng pera, dito nung gagaling ang bakla. Kahit na minumura ni Mr. Duterte, kita mo nanonood po. Eh, walang pupuntahan kasi dito kumupula ang bakit eh. Ito nga kung tutusin, ito ang World Bank. Patandaan mo, ito ang World Bank. Dahil dito na pinukuha yung ginagamit sa pagkawan ng bansi. Okay, kaya nga hindi mo na itatanong, hindi ang magdito ng lahat. Si Bongbong Marcos, kilala niya si July kasi sa buong mundo, na pumirma din sa currency na ina-upload nila kung ang materialismo ito totoo. Kasi pag-usap ako dyan, saka yung mga matatapos sila natin sa Dubai, sa Elite Contesto, nag-meeting kami, sabi ko, gusto ko po sana tumulong sa ating bansa. May tutulong ko lang po, meron po security aid dyan, o tinatawag na magic aid na binigay dyan, ibinigay kay General Illa, kung pinagkatula ng matanda, kung may inana, hanggang sa nawala, sa akin po naiwan. Ngayon, bala ko po sana, kung pwede, donate po natin dyan sa Central Bank, para hindi na po tayo mangutang dyan sa World Bank na sila sa ating Tomas de la Rue. Ang Tomas de la Rue po kasi sila po yung nangangasiwa sa buong mundo, sila nagsusupply. Ang problema po ng de la Rue ngayon, wala na silang babakap. Tayo ang meron ngayon. Ngayon, pinag-uusap-usapan nila, dito raw gaganapin, Asian dollar. Eh, ang tanong, nasa kanina sabi yung backup. Palibasa wala ng gold, ang lalabas nila niya yung matinuntik na magiging pintang money. Ang sabi ng mga marunong din, gawa na yan. Paano magagawa? Nag-git yung backup. Ang temang doon. Nasa property natin. Kaya dito, sabi ko, aso ka naman ang tulong nyo. Sabi ko sa kanila, huwag na huwag kayong magsasalita ng hindi tama. Dahil pagdating din ang oras sa tulong kayo ng isa. Bagay, yung Diyos nyo, pero yung Diyos ko, kilala ko. Kaya yung karunungan yan, sabi ko, nanggaling din sa kanya. Yung sabi nga niya sa akin, may iniiwan akong mapa sa'yo. Okay, yung mapa na yun sa akin. Tumawag ka ng may mga scanner. Sabi ko sa akin, pagdating ng araw, pa-scan mo. Sabi ko, kung gusto nyo, scan natin, detect natin. Tignan nyo, bubuksan natin. Magugulat kayo kung ano laman. Gold siya, pero hindi po vital. Kundi isang uri ng isang clay. Pag pinawder mo, pwede mong gawin net. Pwede mong gawin o ibabackup sa security o gawin mong security egg. Okay. Okay. Bago tayo pumunta sa pangalawang katanungan, ano? So, ang inyo pong sinalaysay yung inyo pong background kung paano po ito nagsimula. At may nabanggit po kayo na si Bionic Man. So, kasi minsan nami-misconstrue, nami-misinterpret na ang Bionic Man at itong si Spiritual Wonder Boy ay iisa. So, magkahiwalay po yan. Dalawa po pala. Yung Bionic Man, si Nick Hughes, si Dominic Rocco. Wonder Boy yun. Yung tinatawag ng Bionic Man. Kasi gawa nga nung pwede kang kausapin na hindi ka nakikita. Ganun din siya. Pero ang style naman niya, pag sumisilip siya about sa mountain, pumipikit siya. Hindi ka tulad ko, dinat ako, sumisilip ako eh. Ay, pag sabihin mo na yung address, sabihin ko kung sino nagbabantay. Kaya ako bukas. So ano po ang katangian mo na wala kay Bionic Man? Ibig ba sabihin yung mga pinagbili ni Apo Marcos ay nasa iyo at wala kay Bionic Man? Ganun ho ba? Bukod sa patay na si Bionic Man. Wala na yun. Walang ibinilin sa kanya. Unang kasi, nakaya kasi siya, si Ferdinand, yung meron silang hinukay na sinasabi na golden deposit daw, puro gold. Pero yung hinukay, nakita nga yung puro verdeng putik at saka yung brown. Tinapon nila yon. Doon siya nasira kay Ferdinand, nakala nga ni Ferdinand, good yun. Kaya paniniwala din ni Ferdinand ay ganun. Pero sinabi ko kay Tatang, sabi ko, Tang, talagang puso natin, hindi naman po metal. Kung di mga putik lang. Gusto niya dito, hindi magluto tayo. Ay sagot niyan, okay na lang, wag mo kong pangunaan. Kaya alam mo, marami ka niyan, alam mo na ba yung siniram sa akin, okay na yan. Okay na yan. Hindi na tapa ko, hindi tayo pwedeng pumanag dyan. Okay. So, magalit siya dito. 13 taon pa lang ho kayo noon. May mga kasi ating mga audience magtatanong, may patutuo ba kayo? May mga larawan ho ba kayo na maaaring ipakita sa akin kung sakali magkikita tayo?
na kayo. Kahit na po hindi na nailarawan, pakikita kong dokumento tsaka physical. Yun po ang importante. Physical. Okay. Ano po ba mas talaga yung physical o yung dokumentong ginawa dyan sa tagilitan ng Recto Avenue? So paano natin madidistinguish yung totoo kaysa dun sa mga pinagawa sa Recto? Kasi hindi natin alam eh. Okay, wala naman pong problema doon pinag-uusapan dito. Yung pong naintindihan mo, tsaka yung pinagbilin. Wala naman pinamana kundi pinagbilinan. Okay. Kung siniwala na sila raw ay binigyan Marcos, na daw sila, hindi ka nga kilala ng Marcos, baka nagiging. Katulad ni Anthony Martin, hindi naman sa aking kanila. Pinanak si Anthony Martin 1974. 71 pa rin, doon palang dinitail, gumawa ng packing si Ferdinand na 72 countries ang magiging kasama sa Operation Digging 71. Kaya pababasa mo sa packing list, puro foreigner. Ilan lang kami Pilipino, ha? General Outlet. Tama. Yung outlet niya sa Pasco Aquino yun. Okay, mamaya dadakuhan natin yan, ano? Niriripaso lang natin yung una mong naging pahayag. At siyempre dito na pumapasok yung Johnson Mati. Kasi yung Johnson Mati sila yung mga eksperto pagdating sa pagtitimpla. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba ako doon? Oo. Yung dati nagtitimpla kasi nila si Anderson Tracy. Okay. Namatay. Namatay si Anderson Tracy. Kaya nga sabi ko siya noong araw, nagtitimpla yan. Umaspok di ba? Umaspok about sa mga council, mga ganon. Di na ko nga lang. Di na tumaspok ko yun. Diego Spock na yun. So ikaw ang scanner, ano? Ikaw ang human scanner. Taga-turo. Kahit yung oras, pwede tayo mag-live. Harap-harapan, turo ko kung saan. Kakausapin pa natin. Nabanggit mo kasi tungkol sa alluvial gold tsaka yung miraculous gold na yan. Okay. Ibig sabihin, yan po ba meron lang particular na lugar dito sa Pilipinas at hindi naman yan sa lahat ng lugar ng Pilipinas meron? O lahat ng lugar ng Pilipinas meron pero hindi yung kumbaga bababala ko sa bahay namin magbubungkal meron na, hindi naman ganoon. Hindi ganoon. Kasi yan, bago mo magawa yan, kung hindi ka mamamatay, nasisira ang wala mo. Bakit? Ang nagbabantay kasi dyan, mga engkantos. Kung marunong ko magsalita ng Aramite, wala nang problema. Katulad ko, nakakaintindi ako. Kaya lahat ng tinuturo ko, nagiging ibre. Okay. Ay sa ang gusto niya, sige, buksan niya, yan ang makikita natin. Pwede niyo labas, patutunayan ko sa inyo kahit anong oras. Okay. So dyan na pumapasok yung mga magical elements, no? Pagdating dyan sa pag-ano ng ginto dahil maraming nasisira ulo, maraming sumasama ang ugali kapag nakakita na ng ginto. Hindi na tulad niya akong Diego, meron na wala. Hindi pa rin nagbabago. Okay. Now, isa sa mga... na talbayo, nakaw, ang bugtaw, wala ang pinipingin ng Diyos. Hindi ka pagkakaloban ng Diyos na ganyan kung hindi mag-inis ang puso mo. Kung pinagkaloban kayo, hindi mo kaya, magbubuang ka. Ito, isa sa mga pasabog mo dito sa unang sigwada ng iyong pahayag ay yung tungkol sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang sabihin mo ito ay pag-aari ng Inglaterra at nangungupahan lang sila. Yun pala dito kinukuha yung ginto, dinadala kung saan ng bansa, pero kumbaga tayo ang hinuhut-hutan. Pero ang buong akala naman natin, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, sa pangalan nga teka muna, tatawagan natin, naputol. So, ulitin natin yung ating katanungan. Dahil doon sa Bangko Sentral, yung structure pala niyan, naninilbihan pala to sa Inglaterra, kung gano'n, ano? At hindi ito para doon sa interes ng Pilipino. Teka muna. Hindi natin makontak. Hello? Ulitin natin. Standby lamang po kayo. Huwag kayong bibitaw. Dahil napakahalagang moment po ito. Kasaysayan, in occasion dun sa karawan ng ating Apo Perdi. Hello? Hello, balikan ko po yung aking tanong, dahil tungkol yan dun sa pasabog ninyo, Apo Diego, tungkol dun sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung structure po niyan, buong akala ng mga Pilipino ay para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino. Ginagamit. Magmula pa ho ba nung Central Bank of the Philippines yan, ganun na po ba ang kalakaran? Na ito
18th century yan na po nakaranda. Ang nangangasiwa ko po, siya. Kaya nga po nagpapagyan yung inventory, nasa akin ang blue book ng inventory. Ngayon, pagdating sa inventory, ganito po yan, di pa na napardunan. Sumulat sa kay Candelaria Santiago ng konsyal ng Paubo. Candelaria, sabi niya, next year, ikaw na bahala dyan. Alam naman ni Candelaria Santiago, gold ang pinautang. Okay, liwanag. Ngayon, ang ginawa naman ni Anthony Martin, di ko alam kung tita niya yung ano, dahil kasi si Candelaria Santiago, dalaga yan eh. Ang ginawa ni Anthony Martin, lumabas yan, nag-share yung white spiritual wonder boy na yung white. Siguro mas maputi. Sabi niya, ginamit siya ni Melda Marcos, ginamit siya ni Marcos, kung sino-sino, na hanggang sa nakukulong siya, ang tinatanong, nasa kanya raw ang backup, where is the backup? Wala naman maipakita. Hanggang sa nakulong siya dyan. So, dapat makukulong sa Dubai yan, meron na nagligtas. Pero alam ko nakulong yan sa Malaysia. Ang tinatanong dito, paano kang nag-spiritual wonder boy? Hindi ka naman nag-mina, hindi ka naman nag-ukay. Hindi lang madali ito eh. Wala kang kawak-kawak, kundi mga serok-serok. Tapos, ginawa na sila ng dokumento. Yung spiritual wonder boy, siya yung signatory dun sa Alpha Omega. Imagine mo, 1834, signatory ka, 74 ka pinanganak. Sige nga. Sino po ba dapat ang maging signatory since 1834? Kaya nga, walang magiging signatory. Ang tawag doon, beneficiary signatory. Tulad ko, pinagbininan ako. O hindi ako mag-aayag, pero hindi ako signatory. Ang signatory dyan, yung Isla Pilipina Maharlika. Yan ang pangalan ng Pilipinas. Isla Maharlika. Isla Pilipina Maharlika, yan ang Pilipino. Noong 1872, dumating yung mantik na mga pupok nito, yung mga hapon, ay itong mga nagpano. Ginawa nilang Philippines noong 1872, kaya nagkaroon tayo ng American Friendship Day. Noong pinalitan ng Isla, ginawa nila ng Philippines. Isla Pilipina Maharlika, yung hupap talagaan palang Ang ng ating bansa. Eh bakit ko alam? Yun ang nakapagtataka. Yun ba nakalagay sa mga... Yun po ba nakalagay sa mga dokumento talaga? Opo, yun po. Alpha Omega. Alpha Omega Isla Pilipina Maharlika. Kasi ang meaning kasi ng kwan, ng Apo, ang liwanag eh. Yung A, Alpha. Yung P, Philippines. Yung O, Omega. Kaya Apo. Okay. Kayo po ba yung merong aligay sa likod at may nunal sa kaliwang ilong, yung dinidescribe dun sa Last Will and Testament? Ang sinasabing code na sinasabing marker, yung may trespico sa gitna ng dibdib. Kahit na minsan may dumating na Britain dito, pinagubad ako ng David. Sabi ko, why? No, labi niya, looking yung marker. Okay, no problem. Eh sabi ko nga, yung pakita yung suso ko. Nung nakita yung dibdib ko, may trespico, nangilagot siya. Sabi niya, is the original. Okay, thank you. Sabi ko, ikaw magbalik sa kainin natin. Ako walang kumalay. Hindi problema. Sabi, pinuwento ko na. Sabi niya, what about the word? Sabi niya. Sabi ko, yung reserve namin nasa India. Ang na, bakit sasabihin lang dito sa Iloilo? Kinalgal na naman doon yan. Mga walang iya kayo. Siyempre, mga nakakausap nila, walang alam. Pera-pera. Pero walang pera-pera ito. Sabi ko, pinaliwanag ko sa kanila yan. Sabi ko, dapat, bayaran nyo pa ako yung ginagawa ito. Hindi kami naninigil kasi bakit tinawag ng Wonder Boy? Sino bang Wonder Boy? Ang Wonder Boy na original, si Ferdinand Abraham Marcos Sr. Ako yung spiritual Wonder Boy. Bakit tinawag ng Wonder Boy? Eh, sipin mo naman, 72 countries, tinulungan niya. Pinahukay niya ng pinahukay dito. Paano hindi ka tatawagin Wonder Boy? Yan ang original, si Ferdinand Marcos ang Wonder Boy. Ako naman yung spiritual Wonder Boy dahil ako yung taga-silip. Maliwanag. Para sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, yung Tres Picos yan, yung triangulo, tema po ko, tama po ba yan? Yes. Yung mystical na simbolismo na may mata sa kita. Yung nakalagay sa $1. Yan, Tres Picos yan. Now, kasi kasama namin yung puro international psychic mahijong eh. Sa akin, sila obratan. Sabi ko doon sa mga kasalabyan na Rocky, Putay na, sabi ko, tatanungin ako ng service, pero alam ko, buhay. So itong Last Will and Testament na nakikita o nababasa sa internet, hindi ito accurate, ano? Wala yan. Yung pagpasok ng pangalan ni Anthony Santiago Martin, hindi po yun accurate. Nakulong-kulong na nga. Kaya ang tanong, paano ka spiritual wonder? Kung 74 ka pa pinanganak, okay. 70 na kami. Now, saka hindi naman
Mayan sa Operation Digging, wala naman siya kasalanan. Ngayon, yung kung walang sole signatory, paano natin ito mailalabas? Paano kaya ito makukonsume kung sakali man? Pag sinabing hindi signatory, beneficial signatory, hindi ko naman pwede sabihin kung Anthony ng akin ng Pilipinas. Tama, hindi? Oo. Tama. Okay. Kung pinagbili niya, pag sinabi kong signatory ako, hindi ko nabibigay sa inyo. Sa akin na akin yan eh. Di ba pangit salita kung signatory ka, ang ibig sabihin, ikaw ba yung kasama ng G7 na pumirma dyan? Oo. Kasi na nga, yung kanyang pinirma, General Secretary, hindi sa signatory. Tapos sasabihin ko pa, signatory, sabihin, sira ulo ko. At, di ba tama? Tama, parang lalabas pang swapang, kasi may mga na-interview tayo. Sabi, ako signatory, bakit ko ibibigay sa inyo? Parang may ganun nga, may ganun nga ang tema. Punta sa akin, ibigay sa inyo, akin yan, hindi. Ang sabi sa pinanggat, simple lang, anak, sabi niya, itong rumo ang dapat, at kung pwede sana, sabihin ko sa kanila, simula ngayon, magpakailanman ang sino mang kakalkal sa akin na tapakan, ang hindi nakakaintindi kailanman maghihirap hanggang siya ay mamatay. Yan ang istorya ng mga treasure hunter. Okay. Saan ka naman ng puto, 240 na, ayaw pa nilang lubayan. Sino naman gagawin nga po magbabaw ng korban na 200 feet? Samantalang 3 years lang silang naglabanan dito, hindi pa nga lumalaban, nag-ukay-ukay lang. Okay. Now, kailan ho kayo huling nagkita ni Apo Ferdy at ano ang napag-usapan ninyo? Ang pagkakataon noong 86, nung bago siya tinakaso, kasi muna dito tinakbo sa Manila Bulletin, kasi kinakasuhan na nga siya dahil sa, alam mo naman itong mga mafia ng mga China, pinagtulungan siya, kung sino dyan, hindi ko nababanggitin mga inchik na yan, mga kilala ko yan, dahil dami ng kanyang naging property, sabi, nagnakaw, hindi ko sabing mga ginanakaw siya kasi wala naman during the Marcos, wala naman pera Pilipinas eh. Tama po ba, di ba? Maliban lang sa mga pinagagawang mga cultural center, art center, lang center. Ang cultural center na yan, ang nag-project dyan, yung Germany White, kasi may reserve dyan. May kinuha kami pigment platinum dyan. Germany, sila tumira dyan. Cultural center. Nasa ng cultural center ngayon? Anong gagawin dyan? Magsasayaw lang tayo dyan. Wala namang buhay yan eh. Dito kasi sa Pilipinas, dahil maraming ututo, katulad ng mga yan. O sige, pagawa namin kay Miss Kula. Tuwan-tuwa tayo. Pero hindi mo lang, kinakantay na lupa nyo. Yan yung istorya nito. Ngayon, dalalatang-alataan ng Japan, dalalatang-alataan ng Amerika, ginagamit nila India, Chinese, saka Koreano ang nagmimina rito. Saka Indonesia. Liwanag yan. Wow. Kasi, isipin mo naman, sino ba ng gera dito? Tapos na lang, ano ba pinagmula ng yaman? Gera eh. Una, Spanish. Sumunod yung Americanist, tapos yung Japanese, di ba? Okay. Kung mo sabihin, rito, ito akong kukunin. So anong huling naging pag-uusap po ninyo ni Apo? Ang sabi ni Ferdinand, kay Tatakin, siya kasi, bilang pinaka-close. Sabi niya kaya sabi, Pedro Pasco Aquino, yan nga si Apa. Na sabi niya pa, sabi niya, bakit natin masisingit yan? May account kasi diyang UCPB. Kung ibuhay pa si Danding Kuangco, yung share presidente ng UCPB. May binigay si matandang account doon, siguro, for the most, dahil kami nagpagod. Pinuntahan ko si General Dizon kasi kasama ni bati niyan yan. Yung lumaong si Kuangco. Sabi ko, Tang, baka naman po yung binigay ni Tatang makukuha pa yan. Naku, sabi niya, piso-piso na lang ang pera niya, wala na kayo makukuha. Nakapunta na lahat kay Danding Kuangco yan, dito sa Australia. Yung binigay sa gawin. Yun ang joke na sa akin, ha? Ganun po ba? Sabi ko, Punta, wala na pala tayo makukuha. Bakit? Pinina na lang Danding niya eh. Nandun mo makikita, passbook. Nandun yung lagyan ng pera. Pag may passbook, totoo, may pera, may passbook eh. Tama po ba, di ba? Ano ba sa iyo, wala na kami magagawa. May mga si Alfredo, tumawag. Sabi niya, anak, ikaw na magpatuloy sa hindi mo makakaya. Ikaw naman kasi, sabi sa kanya sino-sino yung pinagkatiwala mo, yung mga dokumento na wala. Di sino binigyan mo, di silang tumaman. So, kahit naman bit, hindi ka binigyan. Madaling salita, may kilala sa Mirna Bagupre. Doon niya pinagkaloob yung mga yan. Tapos isa pa, namatay na yun, binigay sa kanya mga dokumento. Ang ginawa ni Mirna Bagupre, siya ang naninihin, nanguutos sa ibang bansa
Nangungutunan siyang gano'n. Sabi ko kay Mirna, balita ko yata si Tata Akin sa'yo. Kinidnap kami, pinapipirma eh. Sabi ko kay Mirna, kahit magkakilala sila ng Josie. Josie, sabihin mo nga kay Mirna, putang niya, pag hindi pas ka ako si Tata Akin, ang niya, palalaking ko maniyan. Kasi alam niya, kukulam ako eh. Sinong Mirna ho? Mirna Bagube. Yung nagkakaw. Siya gumawa ng mga dokumento ni Tanda eh. So notorious pala yung Mirna Bagube na yan. Yes, okay. Madalit salita. Kung umiyak siya, nagsumbong kay Josie. Sabi mo kaya kung Diego, huwag naman yung palalaki ng Diego. Sabi niya, mga dalawang crowd pa. Pinuntahan ko yung si Tata, nandun sa may boulevard, doon pala nila. Nakita ko yung matanda, puro paso yung paa, puro sakso. Pilit siyang pinapipirma. Ito, ang ginapit na kernel doon, dalawa eh. Sabi ko, okay, magbigay lang. Kita ko lang ang naintindihan dito. Tapos kinabukasan, inuwinan si Tata. Kasi nagkasakit na siya, bago siya mamatay, sabi niya, Diego, talagang di ka na magtatagal. Kasi yung medalyon na binigay ko sa kanya, panganting-anting niya, gumulong yung mahal na biril. Galing na biril. Kung tawagan niya, medalyon sa loob. Kasi ako yung taga-bigay ng mga ganyang anting-anting medal eh. For protection. Sa akin, nakutang. Hindi na maganda natin dito ko bakit. Kung mamamatay ka na yata, kasi okay na lang. Jadi, hanggang sa mga ilang kuwan, tumawag sa akin ng si Billy. Tapos sabi nga, patay na siya. Okay, sige, tuloy natin. At tawag ulit tayo. Alam niyo naman ang ating sistema. Limit na may limit. Okay. Hello. Okay, so may mga ganun po palang nangyari. Now, meron ka bang kilalang yung William, nakalimutan ko, William Chua ba yan? Yung diyan sa Mimi Ligarda daw naglalagi. Marami. At Chappy po, Chappy. William, nakalimutan ko, pero apelido Chinese eh. William Chua, hindi ko maalala. Ha? Alice. Kung niya, nagsigna po. William Morales. Pakiulit Chappy lang dating nyo. William Morales. Oo. Yan, isa yan sa nagpanggap na turi. Dalawa kasi ang isang Pangalatok tsaka isang Kapampangan. Okay. Nagsabi na signatory din yan, pero walang signatory. Walang signatory. Now, sige. Okay. Now, subukan mong maningil. Punta ka sa Hong Kong, pupusasan ka ron. Ilan na po nakakulong doon? 434 na po ang nakakulong doon. Kung huling-huling na ba doon, nakasidahan ko si Maria, yung taga-Bulacan. Nakulong din po yun. Yung balita, katulad sa yata ng Mami Ilaw ba yun? Mami Ilaw? Yes, yan. Natandaan mo pala. Dumating ako sa bagay noon. Sabi niya, sabi ko, balita. Pero nagtanong siya, nakikita mo ang symbol na yan. Sabi niya, nakikita ko. Laki ng bahay, bago. Ganyan yung nakabaw yung gold ng tapang. Ano may sabing may gold sa tapang ko? Kako na. Kung po kayo gawin kung punto na yung dito, sabi ko balik ako nga, nakakahintay ko. Puro mga nakaupo na yung check. Tapos, yung binanggit niyo, hindi niya siya lumabas. Meron punta sa akin, kapatid ko na ako, ginagawa kong token. Mula nun, hindi ko na siya. Madalit salita, hindi ko siya inuusgahan. So, ayun kaya yung kwenta niya, sino may sabi sa inyo may gold bar ka dyan? Sino may sabi sa inyo may gold bar si Marcos? Hindi mo na salita, ang nga na ngayon. Kung mga sasabihin mo sa dati kami ng anak ni Marcos, one boy ni Marcos, Barriosep, ang tanong, kung tayo lumayo, si Madam Imelda Marcos, ilang beses na nagpunta sa Sitcher na dumating ng Marcos na kasing iba. Ang tanong ko, Diego, Apo Diego, yung tungkol sa gold bar, may mga nakikita naman tayong larawan, gaya limbawa ni Queen Elizabeth, nag-iinventaryo sila ng mga gold bars. Doon sa larawan ni Imelda Marcos, meron siya nasa likuran niya, may gold bars. Ano po ba yan? Paano pa yan? Pinaprocess po ba yung ginto na galing dito sa Pilipinas into gold bars? Yun lang yan. Hindi na ramapit lang yan. Chappy kayo. Pari ba? Kung kilala mo si Italiano. May naririnig tayo.
papakita siya, napakarami ng gold bar, yung ganito, ganyan. Ikaw ba naman Antong, may gold bar ka, pakikita ko sa'yo. Siyempre, hindi. So, isa na yun. Sabi ni Melda Marcos, isa pa, usap na si Mayor, yung lagi nakapolo, sa Manila. Yes, sir. Siya. Sabi nga, sabi mo si Tidong, ay ako may gold bar ng 7.5 tons dyan sa Quezon. Ikaw ba naman kung may gold bar, sabi pa kay Duterte? Bagay. So, siyempre hindi, di ba? Eh, nangyayari kasi, nag-iilan sila, nakakiyamang kwento, nag-iilan sila ng Pampinas, eh wala naman sila nakikita. Oh. Eh, ang tanong, yung bang panahon ni Ferdinand Marcos, nakakita ba silang gold bar? Tawag ba sila ng gold bar na galing sa hukay? Kukuha mo ng 6.2. So, ibig sabihin, no, yung, kasi sabi may 12.5, ganyan. Ibig sabihin, ba, pinaprocess muna yan para maging gold bar? Tama. Ikaw ba naman gagawa ko ng ginto kung may mo pang kudrado? Gusto mo, tuturuan kita. Kung gusto mo makagawa ka ng ginto, ito nga tawag na pop rice or pop gold. Yung gusto mo siya, meron ka yung tinatawag na alluvium o yung tinatawag na rhodium, chocolate yun, pero chocolate na putik yung pero malangis. Isa-cyanide mo muna yung sodium mo. Pag na-cyanide sodium mo na yan, magiging pulbos yan. Isasama mo ngayon yung tubig. Pag minix mo na yan, isapin mo ng siniapo, lahat ng ginto, papasok din sa mercury. Yung mga ordinary, buhangin, palay. Pag nakakuha na ng mercury, apuin mo yung mercury. Pag naapoy mo, makikita mo, tumutulo yung dilaw. Ano po yung dilaw? Ginto. Okay. Yun ang ginto. Okay. Yun ang ginto. Ang problema dito, ang nagpasabog ng 6.2 nito, yung mga Japanese na panis na yan, meron silang Burma, meron silang Sumatra. Ikaw ba naman, gumawa kong ginto, iiwan mo rito, ikaw Antong. Sige nga. Gera daw, gera. No. Di mo, ito, totoo nangyari, kasama ko si Tados. Tinatawag ako ni Akiro. Sabi ni Akiro, Apo Diego, sabi ni yeah. Sabi ko, ikaw yung dating masakit sa bulong hapon. Hanggang ngayon naguhukay ka. Sabi niya, look at that. Pinakita yung kanyang video. Alam mo yung pinakita niya, 7.5. Ikaw ba naman Antong, baka kala mo 7 timbang na siya, 74.5. Isip takot ka natin, padala mo ba yun? So, okay. Tapos meron 6.2. Eto, meron siyang detector. Ang ginto nyo rito, sabi ko, hindi ginto po, bakal kung hindi ginto po. Ako, Mr. Yamasita, ihalayan. Sinantatro nga dito sa akin. Pag sabihin ko si Yamasita, si Yamasita kasi dalawa. Yung isa nagpakamatay sa promise, pero yung isa buhay, nagpakapan. Niniwala ka. Ngayon ko lang narinig yan. Okay. Ngayon kasama ko si DC Ma. Si DC Ma, isa yan sa ito naghahanap din ng gold bar. Sabi ko, Mr. DC Ma, nung pumunta ko rito, ang kapal ng buhok mo. 20 years na, naubos yung buhok mo, may nakita ko. Gold set, sabi mo. Nagpapanis, ha? Okay. Okay, Apo Diego, ibig mo sabihin, niloloko ang tao tungkol dyan sa gold bars na yan? Talagang walang gold bar? Practically. Mismo si DC Ma, mismo si UC, yung natatangko. Pinagtapat nga niya, kaya sabi, iluto yung palagi pagtetan kung ano tinta. Kaya nga. Hindi ko hindi ako niloloko kasi marunong ako. Ang problema nga, itong mga kausap ko, wala akong kailangan. Ilang presidente na dumaan, si MA, si Dilaw. Sino yung Dilaw? Si Pinoy. Mahilig sa mga pinto yan, kaya tinawag ng Dilaw. Yung dinala ho na yung sinasabing nasa Central Bank na 400,000 tons. Hindi totoo yun. Wala yun. Hindi totoo yung mga bigok na yun. Maniniwala doon. Yung dinala sa Thailand. Yung dinala daw sa Thailand na pinuslit ni Pinoy. Sa panahon ni Pinoy. Okay, maganda yan. Maganda yung sistema mo yan. Okay, ganito yan. Nagbobotohan nun si Roa. Ngayon, nasa akin yung dokumento. Ang ilan sila pa kayo. Nagpagawa sila ng pera ng one set na $3 trillion sa ang cap dollar yun, yung tawag na yung rainbow dollar. Ngayon, sa akin ang galing ang sample, yung color standard. Baka, nagagamitin sa sila. Parang sila namatay.
Espinilla. Civil Soren. Opo, Civil Soren. Iglesia po yan eh. Madalit salita, kinuha yung mga dokumento ko, historical ko, SPR, saka sample. Pinabasa sa akin ni Joy, yung babae, yung magandang babae. Sabi niya ako, yung ink, sabi niya, yung security, magagaling sa US Federal. Okay yan. Ito po yung imprentahin. Ito na. Yung imprentahin na yan, hindi nila kinuha sa akin yung metalo, yung research. Ang ginawa naman nila, hindi matutuloy. Gusto mo ilalabas ko yun, hindi nyo ako babayaran. Ngayon si Mr. Sorin, gusto niya akong papuntahin ng Thailand para personal niya akong makausap. Na ganito ganyan. Nung pupunta na ako, kasi pa nga dapat ang gamot ng case ng presidente. Hindi makikiyag, hindi tayo. Presidente ng Thailand, nabalita ko namatay, di ba? Hindi ako natuloy. Pangalawang punta ko naman, pero banking doon sa plaza sa mall. Baming. Hindi naman ako natuloy. Siguro, sabi ng dad ko, nakutang-tutol. Wala lang nangyari sa usapan. Hanggang sa hindi na-imprenta yan. Bakit? Dahil kung na-imprenta yan, siguradong mananalo si Rojas. Pero eh. Naman ang nanalo. Pati siguro aso magdadalaga. Niliwan ko kakantong. Okay. Now, kaya kung basahin ang pagkatao ng tao eh. Kaya nung sinabi ko kay Mr. Sorin, yung nabubuhay siya. Pagka ako nagkalokohan ko sa ako, dahil ito eh, tinatawag ng money government, sabihin yung tinatawag na divine money yan. Ang sino man kakong gumagawa na hindi tama dyan, namamatay. Hindi ako nagbibiro. Dahil si John, yung kaibigan mo nanloko sa akin sa isang dokumento, kita mo, bigla na lang namatay. Hanggang sa yung mabalitaan ko na lang, yung nga, sinuha nila lahat yun, hindi ko na sila makontak, pati na mga phone. Okay. Nabalitaan ko dyan sa Pedro kami, kita sa akin ni Kadodi, pati na rin. Ayun ang sinasabi ko sa kanila eh. Akala yung video kong sinasabi ko. Huwag mong bituin ang pera ng divine government. Okay. Sa kanila. Okay. May tatanong ako sa inyo, Apo Diego, no? Ngayong naikwento ninyo na isalaysay na wala palang gold bar. Ano ang aasahan namin naming mga mamamayang Pilipino, nating mamamayang Pilipino na itong biyaya na mga narinig natin tungkol sa Wealth of the Nations? Totoo po bang may Wealth of the Nations at ang beneficiaryo ay ang Filipino people? Yeah. Pero paano ho natin matutubos yun? Hindi mo na nga pwedeng tubusin. Sino makapagbabayad pag wala na silang ipabayad? Magsisimula na naman tayo ka, Anton. Doon natin ilabas yan. Sino nakakakita? Ako kausapin. Ako maglalabas. Pero hindi ako mag-uukay. Kayo, tuturo ko. Luto na. Tulad nung kay Jefusito, ilabas natin. Ano ba yun? Alluvial gold yun eh. Pwede mong i-backup sa pera eh. Yung kasing reserve na pinirma ni Ferdinand Marcos saka ni Ronald Reagan noong 19 na yun eh. Bali nagsimula kasi diniliver yung alluvial gold July 5, 1975. Noong 1976 naman, yun ang diniliver kay Almac Emir sa Dubai. Akala din nila GMA is gold for billion. Pero yung alluvial na ginagamit sa paggawa ng pera. Okay. Ngayon, sabi nga nila, hindi ka daw makakagawa ng currency kung walang backup na gold bar. Tignan mo, di sa madalis palita, walang nakakaintindi. Ikaw ba naman, Kaantong, gagawa ng pera, sasabihin ko, yung gold bar ko nasa ilalim. Payag ka ba nun? Sinong gumagawa ng pera dyan? Wala namang gold bar ng central bank. Ang nakakayamang kwento, ito pa, nakakayan sa kwento. Maniniwala ka, pati pinto, Putol. Tawag ulit tayo. Andali ha, tawag ulit tayo. Ganyan talaga siste. Masarap kausap si Spiritual Wonder Boy. Ano po? Sige, hintay tayo connect. Okay. Yan, nag-ring. Hello. Okay. So, yun nga, ang isa sa mga paniniwala ay merong gold backup pero no lifting daw. No lifting pero wala nga nakikita. Ba't pumapayag nga naman yung mga bansa na mangungutang doon sa ginto na hindi naman nila na-inspeksyon? Isang bar lang daw ng ginto ang nakikita sa kanila at pinauuwi. Tama po yan. Tama po. So ano po ba talagang totoo? May bar ho talaga. May bar na ginagawa para take out nila, take home nila yon. Ganun ba yon? At
Ginagawa po yan, yung mga nila. Ang gumagawa po kasi itong saka Thailand. Pakiulit po. Ang gumagawa ho nun ay ang? Gumagawa ng gold po talaga, Canada at saka Thailand. Okay, saka sige. Japan. Sige po, sige. Tuloy niyo po. Sila kasi pag gumagawa ng bar, hindi naman 6.2 puro 1 kilo lang eh. Mag-research kayo. Walang 6.2 ang ginawa lahat ng puro 1 kilo lang. Walang nag-meet ng 6.2 kilo, puro 1 kilo lang. Sa Canada, ganun din. Ganyan din sa Thailand nga, magugulat ka, may berdeng ginto eh. Metal ha, metal. Metal. Bakit naging, ginamit nila alluvial gold eh. Sabi ko nga kaya kitang igawa ng titanium, kaya kita nang gawa ng alluvial. Tanong, saan natin gagamitin ng alluvial? Saan natin gagamitin ng palladium? Ang palladium kasi, ginagamit yan sa mga space, sa submarine. Pero yung tinatawag ng titanium, yun ang pinakabati ng eroplano. Okay. So sa makatubid, ang mga bansa nga wala nang may babayad. Actually, ito ngayon ang sitwasyon nakikita ko Apo Diego at kay Apo Dudes. Ang nakikita kong sitwasyon, sinasabi nila na wala na raw silang pera. No, naubos na at hindi na sila makapag-imprenta. Silang backup. Kaya ngayon, sabi mo nga walang backup. Yeah. Pero ang pag-asa natin ngayon, alam mo kung nasaan yung backup. Tama ba ako doon? Nandyan lang. Nasa akin yan. Tsaka kay Dudes. So, kasi pag wala, Dudes ko binibili eh. So kahit pumunta sila sa central bank, wala rin magiging futile yung kanilang effort. Kaya wala tayong pera eh. Ang sabi nga ni Mr. Duterte, narinig yung panayam na ng Juan. Sabi niya, gusto natin magpagawa ng pera, hindi marami. Kung paano magiging marami, wala kang backups. Kaya hindi mo itatanong, pumunta ako sa Davao. Ang namit ko dyan, si Chairman Mong, yung chairman ng Federal Reserve, saka si General Mendoza. Sabi ko, ang may tutulong lang po dahil gusto kong mayayos natin ng Pilipinas. Pangalawa, yung pandemic na yan, kaya sinasabi nga ng gobyerno, lagi tayong mangungutang para may support sa Pilipinas. Sabi ko, total po yan po sarado ang printing department ng Davao. Okay lang po ba sa inyo? Buksan natin, ako mabala sa backup. Hindi ko lang masabi, gano'n ba karami ha? Sabi ko sa kanila, meron po ako isang set yan. Yung tinatawag na one set na 780 B. Pero ang magiging backup ka gano'n is 5,000 kilos. Sige, sabi niya, pinakita kong dokumento, pinakita ko pa yung security, ginadgad ko pa sa harap nila yung sample. Ito kako yung finish niya, ganun ganyan. Yung ginamit sa ABL yung panahon for ganyan, madalit salita, yung pa rin ang gagamitin pwede pa rin ngayon. Mas maganda itong ginamit natin, pagka kinkalma nila, magiging hindi na siya gold, kundi platinum na. Ngayon, sabi niya, okay yan ako, tuwan-tuwa yung Ang problema, hindi mo na kay Duterte ibibigay, kay Bongo. Kay Bongo, pag wala kang 500,000, hindi niya tatanggapin. Yan ang putang ng problema, kaya nagalit ako. Talagang magagalit ka. Paano hindi ka magagalit? I-donate mo na nga, tutulungan na natin sa kahirapan nila. Magbabayad? Walang hiya. Saka ang tanong, kung ako ibibigay kay Bongo, senador, ang kailangan dito, nakalagay, inutos ni Tatong sa akin, President, government to government, and central bank to central bank, ang kailangan ng tumugunan. Okay. Kasi bago may ang currency, pumipirma ang presidente. Ito kasi public board, basta maraming pipirma dyan, pampito presidente. Okay. So, ang sitwasyon ngayon, everyone is in dire need, no? Ang sitwasyon kasi, sabi nila, dito sa ni Sara Gisara, yung concept na yan na condonement of all debts, pagpapatawad ng lahat ng mga utang. Ang nakikita ko, paano mapepatawad ng mga bansa ang mga utang sa mga utang ng mga tao kung mismo ang utang ng mga bansa ay hindi pa napapatawad? Siguro, dumadating tayo na sa punto na in dilemma ang lahat, nasa dulo na pero hindi alam kung anong gagawin. Dahil umaasa rin sila na patatawarin yung kanilang utang kung sino man ang may hawak ng backup na yan at kapag napatawad ng utang ng mga bansa, itatransfer din nila yung benepisyo na yan dun sa may mga utang na tao. Yes, tama. So, ngayon, wala na nga yung pambabayad. So, ang mangyayari, ang system yan ay dumadating na nga, tulad ng i-shinare sa akin ni Kuya Dudes na the buyer is the seller and the seller is the buyer. Yes, tama. Ganun po ba ang plano mo sana? Kaya nga may usap. Ganun si po. Ferdinand din ang magbati. Ang ilig sabihin, yung ibabayad, sige, ito yung babayad. Gawa nyo kami. Ganun lang.
Ano na? Sige, sundin natin yung 70-30. Ano ba, mamili kayo? Sige, dahil kami ay 70-30, gawin na natin 64. Pag-uwi natin, wala ang part yan eh. Ano ba yung 60? Pag 60, ilig sabihin nun, sinukuhan. Yung 4. Di mga pulit, sa kanila yung 40. Pakiulit po, medyo choppy yung dating. Paano? Wala na kasi si Ferdinand, kaya 60-40 tanggalin na. Ferdinand kasi nung panahon ni Ferdinand, 70-30, yun ang LOI. Okay. Ngayon magiging 60-40. Kasi hindi na nila utangin, hindi nila babayar. O sige, bigyan namin yung 100%. Anong sharing? 60-40. Sino ba yung 6? Ayo. Dahil tayo sinukuhan eh. Yung 4. Sila yung 4. Sila yung mga foreigner eh. Okay sa kanila, 60 sa atin, wala silang babayaran. Basta tayo ng dinner reset. Gumawa kayo ng gumawa. Ilang natin. Tapos. Wala kayong utang. Wala kayong babayaran. Hindi katulad nun, mangungutang na. Bakit pa? Ang tanong, ang problema kasi kay Ferdinand, hindi ko naman sa sinisisi. Nagpapogi siya, walang kontrata, sino ang sisingilin? Walang basihan. Sige. At ano ang pinahutang? Kaya naiintindi ko sa kanila, ang ibig sabihin ng AU pesos metal, hindi metal gold ang dinala sa Switzerland na 3,295 kilos. Ang ibig sabihin ng AU, ang ibig sabihin ng AU naman, yung pulbos na kilo. Hello. Galing ng pagtatransaksyon, naging AU, nagkarelasyon yung mga nagtatransaksyon. Ayan, okay. So yung mga napakalinaw nung pero medyo choppy yung, ang ibig sabihin nun ng AU, pakiulit. Ang ibig sabihin ng AU, aurum italium. Sa salitang European yan. Okay. Ang yung sabi dito sa atin, diyan kasi kung pasanganes, dyan sa Subic, AU. AU. AU yan. Hindi sa amin yan. Pero sa Tagalog ang AU, ito Bolbar. Pero sa Amerika, sa Europe, ang aurum italium. Kastila yan eh. Okay. At ngayon, ang nakikita ko na ngayon, ang naging importanteng role o papel ng Johnson Matthey. Kasi sila yung, kumbaga, yung alchemist, no? Kung paano sila pa yung nagluto. Ayun, sila nagluto. Kaya si Ferdinand, pinutusan niya si Cande. Yung si Cande, hindi naman na namang gagawin. Kung ano, kaya hindi nga nabuksan yan, account na yan. Yun naman, nakalagay din sa mababasa mong SQR code. Secret, why? Blue book. Kaya sinabi top secret, akala nila, gold barang nila ba? Eh wala ka naman makikita sa SQR ko na brown. Puro tubig, puro brown sheet. O di madalit salita, magliwanag. Pintura yung nilabas, hindi naman pwedeng ilagay yung sa gold deposit nakalagay mo pintura. Bakit? Kaya ilalagay mo, gold. Hindi pwedeng ilagay. Ilalagay ko ba yung gold deposit, security, nakakaya. Napaka-naman. Kaya nga kung hindi mo naintindihan, abay napakalaan. Kaya tinawag ka ng spiritual wonder boy. Kasi napakarami ng account. Simulan natin sa Alpha Omega, sumunod ang flat account, sumunod yung tinatakot na sa account. Sino makakasagot yan? Isa lang ang pinakinggan yan. Yun lang ang backup. So wala na tayong aasahan. Halimbawa, nabanggit mo meron kang SKR na pinangahawakan at meron ka rin mga account dun sa Switzerland. Kamo, tama ba yan? Hindi account. Pautang yun. Nasa akin ang general agreement. Okay. Hindi account. So wala, parang kumbaga sa percentage parang sa tingin mo giveaway na lang yun. Wala na talagang... Kasi nga sinasabi ko sa iyo, si Ferdinand kasi Marcos, kung nag-publish sa Swiss, kaya wala kang ibang pupuntahan ba sa India, Switzerland, kaya sinabi lang, yun ang pinaka-umbrella. Kapagkat sila ang kumunang reserve ng 200 na Marcos, sila ang gumawa ng pera. Pero yung pinanggalingan ng reserve, dito galing sa atin kay Marcos. Ang problema, ang alam ni Ferdinand niya, gold barang nilalabas. Kasi hindi na wala naman sa society. Nagmimina sila Kaya ako nakakakita. Kaya sabi ko, wala naman pong gold bar doon. Okay. Yung mo nila, sabi sa akin, namura na naman ako. Okay nito na. Tasabot. Kailang naman si Ferdinand. Sinabi ko, sige, misang ka pong magalit. Sige, alam mo naman, sabi ko, hindi na umimik. Talagang pati sa kukulamin namin sa panahon na yun. Uso nung barang, yung bari na nung, barangan ko lang. Minsan may nag-aaral sa kanya, siguro matatanda.
Yung sakit ni Ferdinand, hindi naman iulit sa English. Pero sa Tagalog yun, parang yun, at pinalala po sa balat. Hindi makakapagpagaling kung hindi kami. Eh kung doktor lang ang gagamot siya, mamamatay ka talaga. Sabagay. So, kasi hindi ka nagdarasal maayo. So, Ka Diego, sa ngayon, sa punto nito, sa pag-uusap natin, ano ba ang pinakadapat gawin sa hanay ninyo ni Apo Dudi? Ano bang ginagawa ninyo ngayon para ito ay maisakatuparan at ano naman ang dapat gawin ng ating mga taga-subaybay? Kaming mga taga-subaybay. Kasi sa totoo lang, kami sumawa na siguro kasi unang kauliulan pinunta namin si Dikong, hindi rin kami nakarating. Ikaw ba naman ka, Anton? Kung hindi tama, o black na, hindi yan. Presidente ang kakausapin mo. Kung ikaw ay magyayabang, hindi ka mumurahin ni Dikong. Siyempre, mumurahin. Murahin ako nun. Kilala mo naman si Pacman. Pagka medyo yabang-yabang ka na, mas mayabang sa atin yan. Alam mo yan. Kaya nung sinabi ko kay Chanmong, sino sa Chanmong may sabing gold? O nga, tama yung sabi mo nga po. Bakit? Inukay kami dyan, nagbarilin pa sa mga drum na yun. Nung nilabas namin, putik lang pala ng kuri. Tignan mo nagbarilan pa rin putik lang ng kuri. Ginawa niya, utangin na, tinapon na. Ayan, putik lang. Pinag-aamaya, putik ang pagbubukas. Kaya nga sabi, may mga nagsasabi nga, mga ginigili namin taga-subaybay, na yan yung stasyon pa daw. Pagbukas ng drum, alam nila ginto, pagbukas, bato. Bato lumabas. Oo, sabi niya, pangaling gold. Anong ginawa niya? Utay na, tinapon namin, anong gagawin namin? Hindi naman kami palampas. Pero sabi niya, nagpunto si General Mendoza. Sabi ko sa'yo, sir, sabi ko po, ilan po kayo, hanggang maaari po sana ako, na po kayo magpaputok o magkukay-ukay dyan. Hindi madaling ka. Sinubok ako ni General Mendoza. Sabi ko po, kahit General yung po, nang po kasi ako nagpagalitan niya nababaliw Hindi mo nababaliw niya, napagaling ko pa. Yung site na alam mo kung nasaan nakatago yan, base yan dun sa abilidad mong maka-scan o yan ay talagang tukoy na determinado. Tukoy. Kaya nga lumalapit na ako kay Digong, may ilalabas na ako Kung gusto mo sa Isabela, meron. Kung gusto mo sa Quezon, meron. Saka na pingilo-ilo. Nakaupo pala ako sa ginto Sa pabili mo ng mga lintik na Koreano na yan Yung River San, doon, doon kaya pa yung teritoryo ni Michael, ni Mary, parang Mike. Anong pagkakaiba ho pala nung ginto na, kasi kadalasan naiisip namin yung gintong parakali, gintong duwalwal. Ang parakali is yung tinatawag nuggets. Okay. Yung madiwalwal na sinasabi, yung may mga nuggets talagang merong bato dyan, meron din sa Tarlac Titingnan mo ba to? Pero pag binurog mo, kikita ka ng nuggets na parang isang nuggets. Kaya pag binurog electric, may wala yung putik or bato, nalulusa, yung tira dito. Meron ganon. Yung sa atin naman, iba. Kaya natatanda mo pinalabas ni Clara David, hindi pagputik. Yun. Pinakita niya sa Bicol yun. Sisisit. Pinag-sumisisit yung mga uragon na bata. So hindi yan yung tipo ng ginto na ginagamit na backup? Alin? Hindi yan yung mga tipo ng ginto na ginagamit as backup? Hindi, pag sinabing backup, metal na yon. Okay. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, yung alluvial yun, pwede mo gamitin sa metal, pwede mo rin gamitin sa currency, kaya yun ang sinasabing collateral. Kung meron kang ganyan, collateral, pwede kang mag-imprenta dahil may awak kang ganyan. Okay. Okay. Mahirap talaga. Iba yung nuggets. Pag sinabing nuggets, metal na yun Kaya nga sabi ko sa iyo, sabi ko, sipin mo, ang tagal nila lang inuukay. Minsan, pag sinabi nila nga po, naka-6 na bahay lang kayo. Pag sinabi nga 6 na bahay, 6 na gramo lang yun. Ilan sila? Minsan, 6 sila, kasama pa yung mga bata. Minsan, 4 lang, doon nakukuha gramo.
Bakit nagkaroon doon? Noong panahon kasi ng mga Kastila, yung kanilang nire-refine, yung mga putik na pinagugasan, pinagtatapon, napupunta doon. Yun ang nakukuha nilang nuggets doon. Kaya nagkaroon ng nuggets. Na niluluto nilang metal, pumasama doon sa pinagugas. Kaya kung nakakakuha sila, 1 gramo, 2 gramo, 3 gramo. Kaya nagkaroon ng people. Ngayon, merong isang Japanese na company doon na dati ginuha yung mga putik niluluto. Ewan ko bakit pinasara. Siguro naamog na nila. So, ibig sabihin po pala, ay talagang kung titignan sa satellite, tayo ay gintong bansa. Nagdidilaw, kaya nga sumobra. Kaya dito ang daming may hepatitis B dahil puro dilaw. Pero yun lang. Kapag nagkaganon pala, hindi na ganun kahalaga ang ginto. Ang presyo ng ginto, hindi naman ganun kamahal kasi marami. May kwento pa ako siyang ganda. Sabi ko kay General Mendoza sa Davao, Jen, parang may nakikita akong nagmumukay din sa bata mo mag-gesya. Ako, sabi niya, puta, alam mo Baka hindi na ako nagtataka. Baka yung tinatapon nilang putik doon, pabigyan mo ako. Yung putik na malagkit, sinira ko Pinadala na ko dito. Pinadala ko sa Masbate, alam mo, lumabas na kilatis. Ako, 24 po. Saan galing yan? Okay? Putik pa lang, alam na kagad. Masbate, dyan ang lutuan. Meron kasing company ng US dyan, dati dyan kumukuha, pinasara. Tama po. Sinira nila, Chinese ang pumasok. Sa Aruroy, ano? Yes, kaya nga tinawag na Aruroy. Kasama si GMA. Diyan nagpahukay ng Aruroy. Ito na Aruroy. Aruroyo. Ninang ko si Gom Kapagali. Magkapit bahay ng katilit sa lahat. Okay. Ngayon, kaya kung ka maniniwala. Maldita nga yan talaga. Kaya nga bumitaw din ako dyan. Now, ng pera yan. Sa international, Apo Diego, sa international scene, ano nakikita mo? Talagang magkukumahog kaya sila, tahanapin ka sa bandang huli? Kaya talagang hanapin ako dahil ako nakakalam nga ng story di Abu. Patay na nga lahat yung mga panahon ni Torsan. Sin tatanungin nila. Hindi nakikita ng satellite. Okay, nakikita ng satellite. Pagdating sa baba, where is the gold? Ayun na tama yan. Kasi nagkaroon nga ng misconception. Ngayon, talagay doon, gold loss in World War II. Di ba naman mga murit? Patong bato, binimina nila. Pare, yung sinusundo. Pero ang konti lang ho nakakaalam nitong knowledge na inyong sinalaysay ngayon, siyempre alam mo yan ng Johnson Matthey. Siyempre sila nagtaga-timpla, no? Sila nga nag-operate. Ayun. Sila nag-multi. Ang tanong Amerikan, siyempre, mga inutils na tayo, sabi nila, wala kayo nalalaman. Tama nga po yan. Ni-research ko yung Johnson Matthey. Bakit hindi siya kinulong doon? Ni-research ko nga yung Johnson Matthey. Lumalabas na nagsimula itong Johnson Matthey noong 1800, noong mid-1800. And nagko-correspond ho yan doon sa sinabi ninyo kanina na since 1800, mid-1800, ay nagsimula na itong pag-aano ng mga putik. So, responsible ho yan dyan pala. Itong Johnson Matthey, at kaya kung bakit sila ay nagko-collaborate dito sa British government dahil yata isang English company yan at mga eksperto yan sa metallurgy, sa pag-aano ng metal. So, tama po kayo doon sa inyo pong naipahayag kanina. Now, bilang mga taga-WOTN, ano po ang pwede naming gawin para mapabilis ito? At ano pa bang dapat namin gawin? Mayroon po ba kayong pwedeng ipanawagan? Ang panawagan ko lang po, para malaman naman ng mga ating mamamayan dito sa Pilipinas na huwag na silang maghukay kung ang ay hindi nila 90. Kasi pag ay hindi mo 90 yan, kung magagalit dyan, sayang niya hindi mo naman pala naintindi, tatapos nila. Kaya ganyan tayo napapasahan, hindi tayo nawawalan ng kalamitan dito, hindi natin tinatapakan sa laulan natin. Medyo choppy. Kaya hindi tayo nawawalan ng kalamidad dahil? Kasi kaya nagagalit ang kalamidad dito kasi yung natin tinatapakan. Tinatapon lang natin, sinasayang na. Siyempre, ikaw ang nagbabantay. Binigay ko sa iyo, wala siguro nagbabantay, ang kalkano ka. Ano ka pala. Okay. So, hindi tatapos yung putik.
Okay. Oo. Now, kung pag nagtagumpay ho kayo, ano ho ba ang plano ninyo para sa bansang Pilipinas? At Lang, ano po, ayusin lang ang Pilipinas, hindi Pilipinas. Bakit? Pag Pilipino ang natin, Pilipino yan. Pag Pilipinas, kasama yung Chick Japanese Amerikano dyan. paano Yun lang. Pakiulit, medyo nagchapi. Okay. Ang gusto kong tulungan, Pilipino lang, hindi Pilipinas. Bakit? Pag Pilipinas, kasama mo ang Japanese, kasama mo yung Amerikano, kasama mo kung sino-sino. Kailangan lang for Pilipino lang. Kahit nasa abroad, pwede. Yes. Okay. Sa akin nung araw, anak po, pagka lumuha ng Amerika, ilabas mo na. Puta ngayon, hindi lang umiiyak, tutumpakay-pakay na sa hirap. Wala silang pera eh, wala silang makaibenta, walang batok. Tama yan. Tama po yan. Yan po yung mga napapakinggan ko na ho yan sa mga ibang sources. Gaya halimbawa, kanya Kemail lang, yung Kuwait. No, wala rin silang pera dahil wala rin silang pa-imprenta, etc. And meron ding lumabas na hindi raw masusulba ang economic crisis sa pag-imprenta lamang ng pera. So nandoon pa rin yung element of mystery, no? Kung tutusin mo, pwede naman. Kahit mag-imprenta ka, kung tutusin mo, pwede. Pero parang may imposible, merong balakid. Gaya nga ng sinasabi mo, dahil ito ay nasa divine order. Yes, okay. Kaya nga nakalagay dun sa pera ng mga US, di ba? God with trust. Kailangan, isama mo ang God. Pag gumawa ng pera, ano ba yung God? Eh di yung God. Di ba pag bumupunta ka sa grocery, ginagad-gad mo yung pera mo sa kokomban? Pagka hindi gumatgad yan. Hindi gad-gad yan. Sa Mindanao, ala yan, ala bira. Okay. Tapos ano po ang pampabackup niyo? Alluvial gold na i-scan nyo pa o meron kayong physical something na pwedeng gamitin? Pwede, may nakahanda akong 3 tonelada megit. Meron ang ready ka, Anton. May ready siyang gram, kahit anong oras. Ready? Nakalutang. Ito na hindi pa ukay, nakalutang. Sa labas. 3 toneladang? Yung alluvial gold, dinakap sa pera. Okay. Saka na yung iba, no? Hindi na kailangan i-reveal muna sa ngayon kung ano pa yung iba, no? Kasi itong sa pure na to, pure. 87% na to, wala akong tatanggalin. Bakit ang tatanggalin mo ba? Puro. Ngayon, pwede pag-imprenta, pagbabatat. Okay. Kaya po sa dano, kala ko, mga Tagalabaw. Kasi hindi lang naman dati naghihirap, buong Pilipinas, naghihirap eh. Kung may tutulog hindi ko pinagbibili. Sabi ko, hindi, dinudulit ko. Sabihin niyo sapagkat may karapatan yan. Kasi nung nga, nagpapadala ako sa Central Bank, mga MBA nito, tinira pa ako. Hindi po tayo naghirap. Lahat ng pinuha pa nila. Kung pumayag sana itong administrasyon na ito, ano po sana inaasahan ninyong mangyayari? Halimbawa, kung hindi nag-intervene yung gusto nila na dadaan ka pa kay Bongo, ano sana ang magandang nangyari o nangyayari? Tapos na sana, kasi sabi ko nga, doon sa inventory at saka yung may karapatan lang nag-incidente lang. Kaya si Mr. Duterte nga, many times kami nagpunta kay Duterte, pati nung paupo-upo niya ng birthday niya ng March 28, dined naman kami dun sa Malacanang. 5 letters na sa Anton. Ang dinadala niya lang dyan. Ang dinadala namin dyan. Wala, hindi na ano. Kaya matatapos din term ni Duterte, wala pa rin kami. Hindi pa rin niya papakinggan. Pa rin kami kay Sara Duterte. So, ayan teka babalikan natin si Apo Diego. Mandali at magre-ring. Hello, Apo Diego. Nagbabalik po tayo. So, okay, hindi kayo pinapakinggan. Pero kung napakinggan sana kayo, ano na sana ang nasimulan natin? Matanda. Napakaganda. Kasi, doon papahiya yung mga puro. Alam na natin ang history. Ginagamit sa paggawa ng hospital, paggawa ng pera, paggawa ng gito. May dito nang gagalit. At sapat na siyempre yung kanyang authority na bilang presidente na pwede niyang i-anunsyo sa mga bansa na ang solusyon, ang problema ninyo sa kaperahan. Russia, nakibukay.
Kami magbibigay ng 50 tons. Ano ba kapalit niyan? O pero, bigyan niyo maraming langis. Kasi maraming langis para. Iraras nila yan. Okay. So, Simple. Halimbawa na, bibigyan namin kayo ng alubial, palitan niyo ng bigas. Sweet corn. Bibigas na pa tayong dalawang date, dalawang guard na yan. Ano ba ang kulang? May bigas kami. Ngayon, kung mananatiling tengang kawali ang pamahalaang ito, antayin na lang ba natin ang pagkakataon na makilala tayo ng mga bansa o malaman ng mga bansa na talagang ito ang potensyal na solusyon? Mag-aantay na lang ba tayo? Sa totoo lang, Anton, hindi natin kaya itaguyod dyan kung wala tayong presidente dito. Kasi unang-una siya ang pakikinggan, hindi tayo. Baka si Bong. Si Bongbong. Kung lalabas si Bongbong, o sabihin ko, kay Bongbong, magsabuatan kami, Bong. Kahit na wala ka nalalaman. Direct. O ito ang hawak namin ni tatang mo. Okay na, ito ang presidente today. Dito magnani, wala ka makakintang gold bar. Kaya account na kayo, hindi nyo nawi-withdraw. Ayan ang nakikita natin ngayon, Apo Diego, Apo Dudes, na kapag ito ay hindi napakinggan, lalala itong sitwasyon, makakagulo, ito yung mga... Yun na nga po sabi. Pag hindi parang lumabas yung next year na yan, kasi sabi nga ng mga Asian countries, dahil isipin mo naman, bakit dito nila gagawin yung Asian dollar? Bakit sa Pilipinas? O di ba liwanag? Nag-rito reserve. Bakit hindi nila gawin doon sa China? Walang reserve. Wala silang reserve nandito eh. Ayun yung tinatawag na quintal money. Ang problema, hindi naman nila alam kung saan mapatagpuan. Hindi nila kung saan nila hanap, kung saan kukunin. Hindi pwede rin yan. Anton. Apa. Makasingit po. Sa lahat pong nakikinig na OFW, mahal namin kayo, huwag kayo mawala ng pag-asa. Makakauwi kayo lahat. Ayan. Uwi sa eroplanong ginto. Kaya natin yan? Kaya ba magpagawa ni Apo Diego ng eroplanong ginto? Babagsak yun. Masyadong mabigat. Okay, sige. At tayo ba siguro sa tulong ng ating Panginoon kung para mapabilis ang prosesong ito, baka naman may kumbaga mayroong mga tinatawag na divine intervention at ito ay maisagawa na sa lalong madaling panahon na kung sino man yung mga balakid na yan ay hindi na makakaporma at ito ay maisakatuparan dahil nga naghihirap na ang buong sambayanan, hindi lamang sa Pilipinas, siyempre kundi ang buong humanidad. Hindi makapagawa ng pera, gawa nga sila ng baka. Yun po nagiging problema. Opo. Anton, pagdating mo dito. Opo. At palalawigin natin itong aking kaalaman at may mga bagay na ako na-absorb na bago, no? Kaya aking palalawigin. So sa bandang huli, bilang panghuling katanungan, Apo Diego, pag tayo ba'y nagtagumpay, ang forma ng gobyerno ba ay magkakaroon, imumungkahi mo na magkaroon ng pagbabago from bicameral o ganitong sistema to a parliament or something like divine government? Ano po ba ang nasa isipan ninyo? Yung divine government, ang kailangan mga nasiyo, hindi nagmumura at hindi nagagalit. Kasi divine na eh. Pag sinabing divine, puro malalamig kausap yan. Bakit malamig? Siyempre, puro naka-aircon na tayo. Magmumura pa dahil, sir. Nagmumura pa dahil mainit. Magmumura ka pa. Samantalang dito, may bigas sa tulam ka lang. Yung 6.5, 6,500. Hanggang ngayon, nananalangin ng kapitbahay na hindi makarating. Pero sa period, bilyon-bilyon makakarating. O paano ka naman? Sige nga. Kaya nga, okay. Napakalungkot na. Talagang ako inalulungkot at nagagalit. Kaya hindi na ako nanonood ng TV. Pareho tayo. Hindi na ako nanonood. May mga sakit yun yan. Paano hindi mamamatay? Hindi naman tugma ang gamutan. Itrang kasi lagnat lang yan lang yan eh. Gagaling na yan. Puta, dalhin mo sa akin. Ilan na napagaling ko dyan sa sa Tagaytay. Puro COVID. Wala. Hindi naman, pagaling ko. Sabi, negative. Ay positive. Ay, magpapagamot din ako sa inyo. Magpapagamot ako. Negative yan sa gumaling. So, sige.
Bueno, Hindi ko lang yung mga... Apo Diego, medyo mahaba na rin yung ating naibahagi at hindi rin ma-absorb natin ito sa isang upuan. I'm looking forward na makapasyal ako dyan. Makapasyal ako sa inyo dyan at nang sa ganun ay mapalalim ko pa itong aking kaalaman hinggil sa mga bagay na yan. At kung ano man ang maitutulong ng programa, lagi pong bukas ang programa para po sa inyo. Sige po. Yan naman po kagalak-galak sa akin kapag ilan sa ngayon dito mo. Ilan taon ako ngayon? 63. Sipin mo naman, 7 years pa lang kaalaman ko na yan. Hanggang sa ako sa na yan. Pero sadya ang panahon natin sa Pilipinas, hindi pa nila masyadong mahal ang Diyos, kaya siguro hanggang ngayon, naghihirap pa tayo masyado. Pati ako nadadamay. Hindi na ako nagpera nyo. Baka maingit kay Jackie. Pera nyo naman. Diba? Yun na nga. Pero kailangan din po siyempre na maging maingat din ang inyong approach, ang ating approach. Sabi ko po, pag-iingat tayo nandyan. Sabi ko kay Parin Dodi, huwag kang pupunta ron. Bakit? Aawayin tayo. Bakit? Bago ko pinupunta ng isang lugar, yung nga sinasabi ko, may nagsasabi na, yung pagkaka-MBA ko, kaya naman ako nagmahal doon, unang-una, gusto ko rin at gusto niya rin, para yung mga tangang ibang MBI, malaman na biro may mga Wells Fargo, FRM, pinagre-raid nila, akala nila binabayaran yun. Sabi ko din sa mga MBI, denominatize na po yan. Pag nakita sa inyo ng US Federal yan, kukulong pa kayo dyan kasi yan ang ginamit nila kako. Nung sila nag-inventa rito, ayan po sana yung kanilang tatakbo, at siyempre yung kanilang aeroplano, bubaksak sa Mount Canlaon, pwede sa Mindanao, sa may Kwan, sa... Bakit nun yata yan? Kaya ganyan, kay Dato Taglio. Sa Kasapa Uno, Gusan del Sur. Ako na yan ni mga boxes niya ni Dato Taglio. Ang ginawa naman ni Ferdinand Marcos, sinutusan niya si Kernel. Sabi niya, kunin mo kay Dato yun. Kaya ayaw bigay ng matanda. Hanggang sa kunoriente siya, kung hindi mo nila mapatay, may anting-anting. Nilaglag pa nga sa aeroplano, hindi pa rin namatay. Ganun ba? Ang sakit ng pinanas ng matanda na, pinakuryente ni Marcos siya, pinapapatay. Dahil nung ibinigay niya mga dokumento, yun din siya pinapatay. Namatay si Dato Tagliong sa gutom. Yung pinagalan. Di ba kalupit yun? Oo. Sino nagbigay ng anting yan? Ako nagbigay ng anting yan. Ba't saan ka nakakita? Kamay naglalangis. Hindi ka naman luluto. Babalik pa raw si Dato Tagliong. Babalik pa raw ang Tatay Tagliong. Patay na! Akala kasi babalik daw sa ibang anyo. Mga ganung istorya. Mga istorya di amor na ganyan Gusto pa. Sa akin, kapag-sakin ko siya. Okay. Yung kahit sinong kaluluwa, papasukin mo sa akin. Kwento ko yung istorya di amor niya kung ano pinagagawa niya. Ayan na. Kaya madali natin ilutasin. Pero itong aking na lang kung may milagrong mangyayari ay makakahabol pa kaya tayo by the end of the year. Yes, habang may tao sa Pilipinas, makakahabol tayo. At ang mahalaga, magkaroon na sila ng knowledge. Huwag na sila maghanap ng gulbat. Natatanda mo yung nagpagawa ang Japanese ng dagdag ko na lang, ng libro, yung nakalagay din Mother Lily. Mother Lily site. Ganun. Sabi ng Mother Lily, liligaw ka ng mga loko-loko na yan. Lahat ng market, nakita na namin, sabi ng mga puta ng mga Ilocano. Sabi niya, wala talagang lumalabas ako, sinabi ng market. Pero may nakalagay ka akong araw, nasa taas. Ano ibig sabihin nun? Bakit na kayo? Talagang wala ng ginto, bumalik na kayo. Dilim na dyan. Okay. Puro putik Puro putik. Pero yung pala ginagamit na pang backup. So, with that, magamit ang backup, lulutuin mo muna. Doon ngayon pumapasok yung kaalaman ng Johnson Mati at natutunan mo na rin yata yan na Apo Diego. Yes. Pagluluto at pagkagawa ng pintura, security. Kaya nga sabi ko, hindi na tumaksok na yun, Diego. So, tama yan. Tayo manalangin at nang sa ganun kaya natin magsasakin na itatanong ka, Anton. Yung mga ink na yan, na-ansay na ng Switzerland, Japan, Singapore. Sabi ng Singapore sa amin, pag yan daw ang ginamit natin sa Pilipinas, magiging times 34 na raw ang pera natin kasi ang ibinakap ko kasi yung platinum.
pigment platinum hindi nag-gold. Mm. Ang ating report naroon sa bata ni Bongbong Marcos sa July. Ito kasi lang. Mhm. Yun. Kaya pwede nang gamitin. Okay, sige. Sana naman Mamut Manuari magkaroon ng development at sa pamamagitan nitong ating broadcast ay may makarating ito sa mga kinaukulan na lumawak ang kanilang pagkakaunawa at ma-entertain man lang kayo sa pagharap sa kanila at ma-explain ninyo ang inyong posisyon. Yes. No? Kaya ko ito kahit anong oras. Sana sabihin mo kagad ang schedule para makapagpatay ako ng magandang damit. Darating yan. Pero walang mga hari-hari, walang mga prinsipe-prinsipe. Wala yun. Okay. Pasatapo. Ayun sila Lolo Belly na yan. Loko-loko yan eh. Sinulugo. Bading yun eh, bading. Ginumot ko yan. Sabi ko, paano kang napunta sa Malacanang hindi mo kita kilala? Ilang taong ka na? Kumigay na. Tapos, pinasa ko yung buhay niya. Tapos, di ba, tatay na rin, huwag ka muli, walang bababantay sa tindahan. Sa tindahan, sabi ka naman sa akin. Pero pag nag-custom yan, talagang may gawagaan ka, punta. Yung mga Okay, sige. Ito nating huling tawag kay Apo Deo para